Good morning, good evening everyone! Mahilig ba tayo kumain ng luncheon meat o kaya spam? Lalo na sa almusal? Tara guys, gagawa tayo. Turo ko sa inyo kung paano gawin. Meron ako guys mga 1.26 pounds of ground pork at lagyan natin ng 4 tablespoon of patis at 1 teaspoon of white pepper, 1 tablespoon of white sugar, at 1 teaspoon of pink salt. Kailangan to guys lalagyan kasi para ma-achieve mo yung lasa ng luncheon meat at saka yung kulay. At 4 tablespoon of cornstarch. Nakagawa na pala ako nito guys, kaya lang hindi ko siya na-videohan. May nag-request lang na kung pwede gumawa ulit ako. At lalagyan natin ng cold water. Yung aking water guys is mayroon pa talagang ice cube para malamig talaga siya. Pagtiyagaan natin guys ito haluin hanggang makuha talaga natin yung texture ng ating ground pork. Ngangawit guys ang ating kamay dito. Kung meron naman kayo guys panghalo, gamitin nyo. Pero ako guys mano-mano lang. Ang paghahalo nito guys is yung talaga makikita mo na yung hibla ng ground pork. Okay na to, last na natin ang ating paghahalo. Ito na yung texture na ating hinahanap. Itabi muna natin siya. At ihanda naman natin ang ating baking pan na maliliit. Pwede rin sa lanyera ilagay. Kahit saan pwede isalin, sa Tupperware or kung anong meron kayo. Hindi naman kailangan na ganito talaga ang pagsasalinan. At isasalin na natin sa ating mga baking pan na maliliit. Hatiin lang natin sa 3. At i-flatten lang natin gamit ang ating mga kamay. Pantay-pantay lang natin. Gamitan pa rin natin ng cling wrap para ma-flat talaga siya. Kasi pag kamay dumidikit eh. Tsaka para maalis talaga yung mga bubbles sa ilalim. Linisin naman natin yung gilid-gilid para maganda tingnan. Ngayon balutin natin ng aluminum foil. Tapos ilagay natin sa fridge for overnight. Pero kung lulutuin nyo agad, pwede naman mga 5 hours or 3 hours. Hindi ibig sabihin na galing sa fridge ay pwede nang kainin. May gagawin pa tayo dito guys. Mahaba lang talaga ang proseso sa paggawa ng luncheon meat, pero kung sanay na tayo, madali na lang natin matutunan. After overnight ay mag-prepare naman tayo ng ating steamer. Nagpakulo na pala ako ng water habang hinahanda natin ito. Siguro isa-isa lang muna ilagay natin, 2 patong. Kumulo na palang ating water.
At i-steam natin for 30 minutes. After 30 minutes, buksan na natin. Hanguin na natin at palamigin muna natin siya. Mag-ingat lang tayo guys kasi sobrang init pa siya. After natin palamigin, alisin na natin gamit ang ating knife para madali siya matanggal. At mag-slice na rin tayo para makapag-fry tayo. Tingnan nyo yung texture niya, sobrang kinis at saka flat na flat. Walang pagkakaiba nito sa nabibili natin sa mga tindahan na luncheon meat. Parehong-pareho siya guys. Kaya hindi na kailangan natin bumili dahil napakamahal. Gagawa na lang tayo ng ating homemade luncheon meat. At lahat naman siguro ng ating mga ingredients na nilalagay dito, I'm sure na nasa kusina lang natin. Kaya gumawa na kayo nito guys, simpleng-simple lang. Start na tayo mag-fry. Maglagay lang tayo ng mantika or oil sa ating pan. Kailangan yung mantika natin guys, sobrang init na bago natin ilagay ang ating mga luncheon meat. Huwag masyadong marami ang ipa-fry guys, na sabay-sabay para hindi siya dumikit. Basta inalo medium heat lagi ang ating kalan. Dahil na-steam na ito, wag na masyado natin ipa-fry. Yung katamtaman lang siya. Tingnan mo yung kulay ay na-achieve natin yung color pink. Talagang tingnan natin, luncheon na luncheon meat ang dating. Tamang-tama talaga ito guys, pang almusal at pang palaman sa ating mga tinapay. Naway natutunan nyo ang aking recipe today. Please guys, huwag kalimutan i-follow ang aking Tina Kusina sa Facebook page. Thank you for watching!